Kasunod ng insidente ng pananambang sa isang election officer sa Datu Dinsinsu at Maguindanao del Norte, higit isang linggo na po ang nakalilipas. Formal nang isinala ngayon ng Commission on Elections o COMELEC ang naturang bayan sa kanilang kontrol. Sa kabila niya, nilinaw ng poll body na mananatiling normal ang sitwasyon sa nabanggit na lugar. Si James Luis sa detalye. We would like to officially declare to all of you that the Commission and Bank had placed Datu Dinsinsu under COMELEC control. Formal lang isinailalim ng Commission on Election o COMELEC Bank ang bayan ng Datu Dinsinsu at sa Maguindanao del Norte sa COMELEC control. Ang desisyon ng Bank ay kasunod ng nangyaring pananambang sa election officer na si Attorney Maceda Abo at sa kanyang asawa na si Jojo noong Marso 26. Naganap ang krimen habang bumabaybay ang mag-asawa sa Cotabato Sharif Agwak Road sa Barangay Makir. Isinugod pa sa malapit na ospital ang mag-asawa, ngunit idineklarang dead on arrival si Jojo habang nasawi naman ang election officer habang ginagamot. Sinabi naman ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia na mananatiling normal ang sitwasyon sa naturang bayan sa kabila ng pagtaas ng presensya ng kapulisan at kasundaluhan. Layon lamang nito na matiyak ang kaayusan sa lugar sa darating na May 12 midterm elections. Alam niyo po, isa lang po ang pakiusap natin sa ating uniformed personnel ng ating AFP at PNP. Huwag na huwag pong masasaktan ang ating pong mga miyembro ng electoral boards, ang ating mga guro. Sana naman po isama nyo na rin, huwag na lang masasaktan ang mga tauhan ng Commission on Elections at ang ating pong mga mamamayan na boboto sa darating na halalan. Sa mga susunod na araw, sinabi ni Garcia na ilalatag ng COMELEC ang mga regulasyon at magiging administrador sa naturang bayan. Muli rin itong nilinaw na hindi isa sa ilalim ang buong probinsya na Maguindanao del Norte sa COMELEC control dahil lamang sa naturang insidente ng pananambang sa isang tauhan ng komisyon. Bukod naman sa Datu Dinsinsu, nanawagan din ang poll body sa uniform personnel na matiyak ang seguridad sa 36 na lugar sa iba't ibang panig ng bansa na nasa red category. And therefore, we are expecting our Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines to kindly help the Commission on Election to ensure that the peace and order situation in the area and such other areas, the 36 red category areas in the entire country, will be, the people will be protected, including later on the members of the Electoral Board. Kaugnay naman ng election-related violence na naitala ng COMELEC ngayong taon, mas mababa daw ito kumpara noong 2019 at 2022 elections. Ang paglalagay ng Datu Dinsinsu sa ilalim ng COMELEC control ay isang kritikal na hakbang upang matiyak ang seguridad at kaayusan sa gitna ng tumitinding hamon sa halalan. Kasunod ng isang trahedya na kinasangkutan ng isang election officer, ang desisyong ito ay naglalayong protektahan hindi lamang ang mga tauhan ng komisyon, kundi pati na rin ang karapatan ng bawat botante na makilahok sa demokratikong proseso. Sa darating na halalan, mahalaga ang masusing pagbabantay at kooperasyon ng lahat upang masiguro ang mapayapa at maayos na eleksyon, isang pundasyon ng matatag na demokrasya. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, James Luis, SMNI News.